Sitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita na siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ng napakaraming tao anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang request ng mga Israelita sa Diyos na sinabi nila kay Samuel na propeta ng Diyos. Ang request nila ay magkaroon sila ng hari na mamamahala, gagabay sa kanila. Sa unang dinig ay parang wala namang mali sa request na ito. Pero kung susuriin po nating mabuti ang pinakadahilan, doon natin maispatan ang malaking kamalian. Sapagkat ang sabi nila ay gusto nilang magkaroon ng haring mamamahala sa kanila tulad ng sa ibang bansa. Sa makatuwid, nainggit sila sa iba. Sa makatuwid, gusto nilang tumulad sa iba. Sinala lang daw yata yung walang hari na sa kanila'y namamahala. Ang problema dito ay nakikita lang nila yung meron ng iba na wala sila at hindi yung meron sila na kung tutuusin ay hamak na mas mahalaga pa sa meron ng iba, yung meron sila na wala naman ang iba. At ito yung sila lamang sa lahat ng mga bansa ang sumasamba sa nag-iisa at tunay, totoong Diyos talaga, kay Yahweh. While all other nations worship fake gods and goddesses, Israel worship the one and the true God who had been ruling them, guiding them, protecting them, fighting and providing for them. Kaya sa totoo lang, meron na silang hari ang Diyos. Na kung tutuusin, pagsamasamahin naman, lahat ng hari sa buong mundo, hindi sasapat kahit katiting man sa paghahari ng Diyos. Na kung ang kanilang mga hari, Diyos-Diyosan, ay pinagtatayo nila
we're speaking about other nations, ng mga kapilya, ng mga statuma, ng mga imahe. Ang Diyos at hari na meron sila ay nagmamay-ari ng buong mundo, ruling heaven and earth. Ang mga hari na meron ng iba ay hari-harian lang, kunwa-kunwarian lang, sapagkat ang lahat ng paghahari ng mga yan ay may hangganan. Pero ang paghahari ng kanilang hari, ang Diyos na si Yahweh, ay walang hanggan. Yun ang ikinalulungkot ni Samuel na hindi nakita, hindi na-realize ng kanyang mga kababayan. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nila. Palagay ko ay maitutulad natin, maisisituate natin ang pangyayari sa ating unang pagbasa sa sitwasyon natin ngayon, batay sa mga clamor, sigaw, hiling ng maraming tao hinggil sa pag-abolish o pag-water down sa stand ng simbahan against contraception, even abortion, same-sex marriage, divorce. Mayroon akong nabasa kamakailan na even within the church mayroong move na sana'y payagan na raw mag-asawa ng mga paring Katoliko. Alam po ninyo, these are all clamors para sa simbahan na sundin na yung sinasabi ng iba. Makiuso na sa iba. Baliin na, abolish na yung stand against all this. Dahil ang mga laws daw na sinusunod ng simbahan ay obsolete na. Hindi na nakatutulong, hindi na nakakabagay o sumasabay sa agos ng kasalukuyang panahon. Kaya marami na raw na Katoliko ang nahihirapan. That is why marami na rin daw bilang ng mga Katolikong umaali sa simbahan. Walang basic na sagot dito ng mga lingkod po ninyo ay yan namang stand ng simbahan against death penalty, abortion, contraception, divorce, same-sex marriage na yun, etc. Ay, hindi naman galing sa amin. Hindi naman trip-trip namin yan. Hindi naman dahil gusto lang namin yan. Ito ay gustong kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ayon sa turo, halimbawa, diwa na ipinakita niya. Kaya naman kung ang stand ng simbahan ay ating tatanggihan against sa mga yan at sa halip ay sasalungatin pa natin ang mga yan, tama na malulungkot po kami ng mga pari ninyo. Pero we can imagine God telling us yung sinabi niya kay Samuel sa ating unang pagbasa. Nang ayaw pasakop sa kanya mga Israelita na piniling bayan niya, sasabihin sa amin ng Diyos ay, huwag kayong malungkot mga pari ko. Dahil hindi naman kayo ang inaayawan nila, kundi ako. At narinig po natin sa ating unang pagbasang babalaan ng Diyos kung tayo magkakaganito. At tulad ng mga Israelita sa ating unang pagbasa, yung pinasabi niya sa kanila through Samuel, ay para bang sinasabi rin niya sa atin kung tayo ay hindi pasasakop sa paghahari niya. Ilan dito ay ang sabi sa ating unang pagbasa, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin ang mga anak ninyong lalaki para gawing kawal at makipagdigmaan. Ang mga anak ninyong babae naman ay gagawing tagagawa ng pabango, tagapagluto ng tinapay. Kukunin ng magiging hari ninyo ang pinakamaganda ninyong bukirin, pati ikasampung bahagi ng inyong ani. Gagawin kayong alipin ng mga hari ninyo o pipiliin yung hari. At pagdating ng araw na yon, ay dadaing kayo sa Panginoon dahil sa inyong hari na kayo na rin ang pumili. Sa makatwid, mayroon daw masamang mangyayari sa atin. Kapag ang pinili nating maging hari sa buhay natin na hindi ang Diyos, kundi ang iba, mga bagay, mga tao sa ating buhay. Mga bagay o tao sa ating buhay na wala sa ating pakialam. Kung meron man, pag nagkagipitan, tayo ay kanilang tatalikdan, pero hindi ang Diyos.
Kaya't kung may mangyari mang masama o hindi maganda sa buhay natin dahil hindi tayo napasakop sa paghahari ng Diyos, hindi dahil sa parurusahan tayo ng Diyos, kundi tayo ang parang magpaparusa sa ating sarili dahil nagpaubaya tayo sa paghahari ng iba at hindi sa paghahari niya. May mga nagsasabi na kung ang naging presidente raw natin ay si then Vice President Lenny ay magiging mas maayos at mas maganda ang buhay ngayon ng maraming mga Pilipino. Well, debatable yan. Pwedeng maraming kumontra dyan. Pero ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng kontrahin, isang bagay na siguradong-sigurado, ay yung mas magiging maganda ang buhay natin kung hahayaan natin ang Diyos ang maghari sa atin. On the other hand, malaki ang mawawala sa atin kung ang gusto natin, ang trip natin, ang gusto ng ibang tao, kahit ng mga nakararaming tao. And worse, kung ang gusto ng demonyo, ang siyang susundin natin sa buhay natin, walang mangyayaring maganda. Marami pang pangit na mangyayari sa buhay natin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 10 verse 10, I have come to give life and have this life to the full. Narito ako, naparito para magbigay ng buhay at upang lubusin ang buhay na yan. Hindi katulad ng kalaban. Hindi katulad ng devil who only comes to steal, to kill, and destroy. Know those words. Who only comes. Naparirito lamang ang demonyo upang magbigay ng kapinsalaan sa buhay ng tao. Kaya beware ha, sapagkat kapag ang Diyos ang siyang pinabayaan nating maghari sa atin, He will deposit and deposit and deposit blessings, blessings after blessings sa buhay natin, material and spiritual blessings. Pero kapag ang iba, lalong-lalo na ang diablo, ang siyang pinapaghari natin sa buhay natin, he will withdraw blessings from us hanggang sa madiplit na tayo. Hanggang sa maubos na tayo, saka lamang natin maalala na pinagpalit natin ang Diyos sa demonyo. Kaya wag po tayong mainggit sa iba, sapagkat kapag tayo nanggit, mas na-focus ang ating pansin sa meron sila na maaaring wala tayo, pero hindi natin napapansin ang meron tayo na wala sila, na baka nga mas mainam pa kaysa mga bagay na meron sila. Tandaan po natin na kung tayo man ay nainggit sa iba, tayo rin ay kinainggitan. Hindi lang natin ramdam, hindi lang natin mapaniwalaan sapagkat ang puso natin ay pinaghaharian ng inggit natin kanino man. Kaya alisin natin ang inggit na yan. Huwag tayong mainggit. At huwag din tayong matakot na maging iba. Let us not be afraid to be different. In fact, as Christians, we are supposed to be different. Different in a sense na hindi tayo dapat nagiging katulad ng mundo. Lalo pat kung ang gusto ng mundo ay taliwas na sa kalooban at gusto ni Kristo. Huwag rin po tayong matatakot na malagasan ng miyembro. Lalo pat ito'y bunsod ng paninindigan natin sa kung anong pinakatama, pinakadapat, at pinakadapat nating gawin sa buhay na ito. Besides, sa opinion ko, mas nanaisin ko na yung kaunti na lang ang ating bilang, pero quality naman. Tulad ng mga unang Kristiyano na nagsimula ng simbahang ito. Kaysa naman kay rami-rami natin. Pero tunay nga ba tayong mga Kristiyano sa salita at sa gawa? Tunay nga bang sa atin ay naghahari ang Diyos? Baka katulad lamang tayo ng mga Pariseo, mga Skriba sa Ebanghelyo na naturingang makadiyos, pero hindi talaga pinaghaharian ng Diyos. Sa gayon, ang laki-laki nang nawala sa kanila dahil si Kristo na nandyan na, kapiling na nila, nakakausap na nila, ay hindi pa rin nila natanggap sa buhay nila. Dahil inahayaan nilang iba ang maghari sa kanilang puso at hindi siya. And so, brothers and sisters, hayaan po natin na laging si Kristo ang maghari sa buhay natin sapagkat kung hindi, napakalaki
as I said, nang mawawala sa atin. Hindi na tayo mapapagbigyan ng Panginoon sa maraming mga blessings, materially and spiritually. Kukunin pa ng demonyo, naalisin pa ng demonyo, nanakawin pa, isirain pa ng demonyo ang mga blessings na meron na tayo. Wag naman sana, let us not allow this to happen. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung nainggit man ako sa ipay, maipikit ko sana ang aking mga mata at ma-realize ko na ako rin naman ay may biyaya. Ako rin naman ay iyong pinagpapala. Ako rin naman ay mahal mo. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na hindi matakot maging iba. Lalo pat kung ito'y naaayon sa kalooban mo, sa mga pagkakataong kinakailangan kong manindigan para sa tama at ito. Tulungan mo po ako maging mabuting tao sa kabila ng mga precious impluensya ng mundo. Panginoon, tulungan mo po akong mas mapalapit sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta bago mo kainggitan ng iba, siguraduhin mong na-appreciate mo ang mga bagay na meron ka. Huwag mo ring ikukumpara, hindi lang ang sarili mo, kundi ang mga mahal mo sa iba. Dahil baka hindi mo mapansin ang mga magagandang katangian nila. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.